Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay April 11 at oras na ng ating programang Tondo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Yun yung maririnig mabalita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Tondo Balita, ako si Liway Manantan ni Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Sa technical kasama natin Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, higit 2 million Facebook accounts na sangkot sa scam winalis ng Meta. Todo Balita. Mga bastos na kandidato huwag tangkilikin, pahayag ng palasyo. Todo Balita. President Marcos nasa maayos na kalusugan ayon sa Malacanang. Todo Balita. Sa balitang lokal sa bayan ng Posorubio, blessing at inauguration ng bagong office ng 6th Municipal Circuit Trial Court, Posorubio Season, ginanap. Todo Balita. PCA Dar Region 1 nakipag-partner sa Coco Aid Project para mapalakas ang income ng mga coconut farmers. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, batch ni Junmar Fajardo pararangalan ngayon. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umaabot sa mahigit 2 milyong Facebook accounts na idinadawit sa scam centers na nag-ooperate sa iba't ibang bansa kabilang sa Pilipinas. Kabilang ang sa inyo ng MX3. MX3. Dito. Umaabot sa mahigit 2 milyong Facebook accounts na idinadawit sa scam centers na nag-ooperate sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Cambodia, Myanmar at United Arab Emirates ang tinanggal ng Meta. Ito ang ibinulgar ni Dr. Rafael Frankel, Director ng Meta for Public Policy sa Southeast Asia, na nangangasiwa sa Facebook, isa sa nangungunang social media sa buong mundo sa ginanap na pagdinig ng House Tri-Committee hinggil sa issue ng fake news at disinformation. Ayon kay Frankel, ang nasabing mga accounts ay nadiskubring bahagi ng large-scale scam operations na isinasangkot sa transnational na kriminal na activities o aktibidades. Siniwalat naman ni Rob Abrams, head ng Meta of Law Enforcement Outreach for Asia Pacific, na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaaktibong bansa sa paglaban sa online scams, habang ang Meta ay pinaigting ang security policy enforcement operations bunga ng tumataas na banta. Samantala, tutulak sa Estados Unidos si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go upang makipag-usap sa United States Trade Representative o USTR kaugnay sa ipinataw na 17% taripa sa Pilipinas ng Trump administration. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Go na ang USTR ang responsable sa lahat ng taripa sa kalakalan, kaya pangunahing misyon niya sa US trip ay makipagnegosasyon para sa free trade agreement. Bagamat pangalawa ani ang Pilipinas sa pinakamababang taripa na ipinataw ng US, meron pa rin itong epekto sa bansa, kaya kailangan anya makagawa ng mahakbang upang hindi gaanong maramdaman ito. Kinundinan ng palasyo ang mga bastos at mga nakakababang uri ng pagkatao na pahayag ng mga kandidato. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro,
Hindi na dapat na gawing idolo ang mga kandidatong bastos. Sinabi pa ni Castro na napagdidiskitahan ng mga kandidato ang mga pambabastos sa babae. Matatandaang umani ng batiko si Attorney Ian Sia na kandidato sa pagkakongresista sa Pasig City na maaaring sumiping sa kanya ang mga single na ina na nireregla pa. Binatikos din ang isang kandidatong gobernador sa Mindanao nang sabihin na para lamang sa mga magagandang nursing student ang scholarship program. Giit ni Castro na hindi dapat na gawing idolo ang mga ganitong klaseng mga tao, hindi na ito dapat pamarisan at hindi dapat pinapalakpakan. Ipinaubayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Bureau of Investigation ng pagsisiyasat at pagsasampa ng kaso sa mga taong nasa likod ng Pulburon video. Nakausap po namin ng presidente at sinabi niya na hayaan na lang natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, na magsagawa ng pag-imbestiga patungkol dito, wika ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nitong Huwebes. At kung meron dapat managot kung mapakita o napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso kung ito ay makikita naman ng DOJ at ng NBI dagdag pa ng opisyal. Sa hearing ng Tri-Committee ng Kamara de Representantes, itinuro ni Blogger Vicente Bicalio Peebles kunanan si dating presidential spokesman Harry Roque na siyang nasa likod umano ng Pulburon video. Tiniyak ni na Transportation Secretary Vince Dizon at Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines sa publiko na naka-heightened alert ang kanilang mga tauhan para sa maayos at ligtas na paglalakbay ngayong panahon ng Semana Santa 2025 sa lahat ng mga terminals sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isang press conference sa NAIA Terminal 3, sinabi ni Dizon na nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang tumataas na demand ng pasahero sa mga paliparan sa bansa ngayong holiday season. Bukod sa no-leave policy sa mga kawani ng Manila International Airport Authority at DOTR, kasama na ang immigration, naglagay na rin sila ng mga karagdagang tauhan para umalalay sa mga pasahero at maiwasan ang mahabang pila sa immigration area. Malaking tulong din anya ang pagbubukas sa karagdagang immigration counter at priority lamang ito at sa mga OFWs at airline crew. 2 Pinoy ang kumpirmadong nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi na ikalawang overseas Filipino worker na kabilang sa 4 na nawawalang Pilipino matapos sa malakas na lindol. Tumanggi rin ng DFA na maglabas naman ng iba pang detalye sa natagpuang bangkay ng OFW. Samantala, 2 Pilipino pa nila ang naniniwalang nawawala o nananatiling nawawala sa Mandalay, Myanmar. Nilinaw naman ng Malacanang na nasa mabuting kalusugan at nananatiling malakas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ito ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro matapos kumalat sa social media na dumudugo ang gilagid ni Pangulong Marcos habang nagsasalita sa Camp Aguinaldo kung saan pinarangalan ang mga pamilya at mga benepisyaryo ng mga nasawing sundalo at mga pulis. Dahil sa pagkalat sa social media ng larawang may dugo ang gilagid ng Pangulo, kaya nagkaroon ng spekulasyon na at tanong tungkol sa kalusugan ni Marcos na 67 years old na. Tiniyak naman ni Castro na physically fit ang Pangulo at nananatiling nakatutok sa kanyang mga trabaho. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Isang makasaysayang araw sa bayan ng Posurubio ang formal na blessing at inaugurasyon ng bagong tahanan ng 6th Municipal Circuit Trial Court of Posurubio at Sison para sa mas convenient na opisina. Ito ay matatagpuan sa Posurubio Community Building. Nilagdaan din ang deed of use of rock sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Posurubio at ng 6 MCTC na inirepresenta ni Mayor Kelvin Chan at Presiding Judge Trinidad Abad Ferrer na siyang nasaksihan naman ni Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines Honorable Alexander Gesmundo. Ito ay dinaluhan ni Sison Mayor Representative
Daniel Uy, Associate Justice of the Supreme Court, Justice Jose Maidas Marquez, at iba't ibang dignitary mula sa first and second level courts ng Pangasinan, mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter at ng Provincial Prosecutors at Legal Practitioners. Pinangunahan ni Mayor Nina Jose Quiambao ngayong noong Abril 4 ang isang executive committee meeting para sa second quarter ng taon sa Mayor's Conference Room. Kasama sa pulong sina Dr. Cesar Quiambao at Municipal Administrator Attorney Rodilyn Rahini Sagarino Bidad. Kanilang kinukumustahan lahat ng mga naglalakiang proyekto ng bayan, kabilang ang 4 na gusali ng LGU Magsaysay, Nia Pumping Station, Nalsian Cold Storage, Swine Project, Central Terminal, Septage and Sewerage Project at marami pang iba. Magbebenepisyo naman ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs kasama ang smallholder farmers sa Region 1 at masisiguro ang pagtaas ng kanilang income opportunities sa ilalim naman ng inisyatibo na pinangalan ng Coco Aid Project or the Convergence on Coconut-Based Agrarian Reform Beneficiaries and Industry Development. Ang nasabing proyekto ay kolaborasyon sa pagitan ng Philippine Coconut Authority at ng Department of Agrarian Reform. Nitong nakaraan, nagkaroon ng joint coordination meeting na ginanap sa opisina ng Department of Agrarian Reform Region 1 sa Santa Barbara, Pangasinan at pinangunahan ito ni Director Maria Ana Francisco. Kanilang ipinahayag ang kanilang malaking suporta sa inisyatibo na ito ay designed para naman mapalakas ang productivity at profitability ng coconut-based farming enterprises. Ang PCA Region 1 ay pinangunahan naman ni Regional Manager 3 Mark Roy Macanlalay at kanyang iprinisenta sa nasabing pulong ang framework ng proyekto at implementation strategy. Formal na nagtapos ang Pistay Valley 2025 sa pamamagitan ng isang engrandeng libreng konsyerto na ginanap sa Pangasinan State University PSU Bayambang Open Grounds noong Abril 5. Tampok sina Asia sa Songbird Regine Velasquez at mga alamat ng OPM Rock at parokya ni Edgar. Binuksan ang pinakahangaang banda sa Pangasinan, ang Avant Music, ang masayang gabi na sa kanilang mga pangmalakasang cover na talaga namang nagpasigla sa mga tao. Agad na puno ang PSU grounds ng mga dumayo mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Bukod pa rito, nagbigay rin ng kamanghamanghang palabas ang Pilipinas Got Talent Golden Buzzer semifinalist na si Fem MNL na nagpabilib sa bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibighaning dance performance. Dubako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Formal na pararangalan ang bagong 10 o 10 stars na bubuo sa PBA 50 Greatest Players ngayong gabi sa Soler North Grand Ballroom sa Quezon City. Pinamumunuan ni na 8th-time MVP winner Junmar Fajardo at 2021 MVP awardee Scottie Thompson ang bagong mga players sa listahan na inihayag ng PBA Selection Committee noong April 2. Kasama ni na Fajardo at Thompson sina Nelson Asaytono, Jeffrey Carriazo, Bong Hawkins, Abby King, Daniel Sigel, Manny Victorino, Yoyo Villamin at ang yumaong si Arnie Tuadles. Sina dating PBA Commissioner Sunny Barrios, Ramon Fernandez, Atoy Ko, Alan Caidic, Dante Silverio, Kinito Henson, Andy Howe, Al Mendoza, Ding Marcelo at Nelson Beltran ang bumubuo sa PBA Selection Committee. Kasabay sa pagluklok sa grupo ni Fajardo ay ang pagdiriwang ng PBA ng kanilang Golden Anniversary. Sumay niyo kabuhan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ang oras po natin alas 5:25 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay? Gina, Manay Gina de Venecia. Love
Distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Markoleta sa Senado, Markoleta sa inyo'y magseserbisyo, malalagot ang mga mapangabuso. Markoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinaryo ang kwento. Hanson ang inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti Apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mapay iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni Apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako bilib. Adsayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palit to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay una ang tosoy ay na umbalay, aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulong at abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at balota. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapod alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. DWIC. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras, alas 5:30 ng umaga sa pangalawang bahagi po ng Todo Balita at kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiran. At Susan Valdez Yadaw. So welcome po mga kaibigan sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Nasa bahagi na tayo ng paghatid natin ng ating mga balita mula sa probinsya ng Angaling, ang lalawigan po ng Pangasinan. Meron ditong lumabas na isang page na gamit ang selyo ng o seal ng provincial government at sinasabi nga na pwede nang mag-withdraw dun sa gamit ang medical
consultation o medical o e-consulta card o yung e-consulta card. So isang paglilinaw kaugnay dito sa maling impormasyon ipinapakalat tungkol sa e-consulta o Government Unified Incentives for Medical Consultation Card. Pinalalahanan ng publiko na hindi totoo ang kumakalat na balita sa social media na maaring mag-withdraw o mag-redeem ng rewards sa mga convenience stores gamit ang e-consulta card. Ang e-consulta card na inisyatibo ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Mongico III ay naglalayong magkaroon ang bawat Pangasinense ng pantay-pantay na access sa serbisyong pangkalusugan sa 14 na ospital ng lalawigan. So sa pamamagitan ng Government Unified Incentives for Medical Consultation Card, malalaman na ang basic information at medical record ng isang pasyente. Dahil dito mapapabilis, mababawasan ang proseso sa pag-admit sa isang pasyente. Hindi ito parang pag-withdraw. para ATM. Oo. Na pag-withdraw ng mga nang naiisip talaga ng mga na gustong sumira sa kay Governor Monmon Gico at sa programang Gikonsulta o Government Government Unified Incentives for Medical Consultation. Ayan, consultation card yun. Fake news po yung lumabas na balita, lumalabas sa social media actually. Ayan. Noon pa man i-explain na po namin, pinapaliwanag po namin sa inyo na itong yung enrollment niyo sa Gikonsulta at bibigyan nga kayo ng card, yun para mas mapabilis yung pag kayo ay magpapa-admit o kaya pag magpapa-check up dahil meron na kayong basic information na nakuha nga ng provincial government through ang health office. At saka never from the very start, never na sinabi, wala ho ni isang salita na nabanggit ang probinsya o ni Governor Mongico III na ganyan ang mangyayari na i-withdraw sa kung saan-saan ang yung 300 pesos na cash incentive pag magpapakonsulta. Papakita nyo yung card nyo dun sa health facility kung kayo ay magpapa-check up. Kung magpapa-check up po yan. So, kailangan physically andun kayo. Hindi po pwede yung online na check up, physical na check up. So, meron kasi lumabas dito, Luyag kung Pangasinan. Tapos nga, ang seal, yung kanyang parang pinaka-profile, yung selyo ng provincial government. So, sabi dito, kapitbahay, Gikonsulta card holder, pwede na mag-withdraw via QR code, e-stamps, and score exclusive 7-Eleven. Sabi niya, Gikonsulta card, check, scan via QR code, check, redeem your QR must have, check. Yun. Start today, enjoy summer fun with 7-Eleven PH. Track your QR and unlock rewards available in all 7-Eleven stores Pangasinan. O yun. So ibig sabihin nito ay talagang gusto niyang anong tawag nito, sabotahin. Ang purpose nito is sabotahe ang Gikonsulta program ng provincial government. Pero nako, talagang mamaya, siyempre marami sa ating mga kababayan kapag mabasa yon, uy, meron palang meron palang ganito, manayayay card. Kasi ang ang card pala nun, parang ATM card din. Meron ka na, di ba? Meron ka na? Hindi, hindi, yung card na ibibigay kapag yung Gikonsulta, merong card na makukuha yung yung mga tawag natin, yung ating mga kababayan, kapag ka nagpaano ka, merong card. So yun yung parang pinaka membership, yun? Yun yung parang pinaka-card nga nila yon para kapag ka ikaw yung magpapakonsulta. Yun na lang. So yung QR code, babasahin doon sa medical facility o sa ospital ng probinsya kung doon ka magpapakonsulta para lalabas na yung yung information tungkol sa inyo. Konting updating na lang kung ano yung nararamdaman mo or whatever para mas mabilis nga yung proseso. So, ang ginagawa nga nila, dahil nga ito ay card, ayun, pinalalabas na pwede ka nang mag-redeem ng kung ano man yung mariredeem mo doon sa 7-Eleven. Ayan, meron pa nga 7-Eleven na nakalagay dyan. Ang galing lang talaga, pagalingan lang talaga ng paninira. Tapos yung mga reactions doon sa nasabing peke rin na na Facebook page na ginawa
ang sabi nitong isa, si Savannah, wala din namang binigay na pera, ngay. Napahiya tuloy ako sa 7-Eleven. Ang sabi naman nung, sumagot naman ang isa, si Ireneo, sino ba kasing bobo na isasaksak ang ID sa ATM machine? Hindi naman yun ATM. Sa bagay, hindi naman siya sasaksak. Basta ano na lang po, from the very start, wala naman pong sinabi ang probinsya na yung card na ibibigay sa inyo kapag enrolled na po kayo sa Gikonsulta program ay ito po ay magkiklaim kayo ng anumang pera sa kung anumang mga lalabasan ng pera. So, magpapakonsulta lang po kayo doon. Huwag po kayong makinig sa mga taong madlilinlang na ginagawa kayong mangmang. Ayan, babala, peking balita talaga to. So, pilit po nila sinisiraan. Hindi mo, kapag ka magandang programa, hindi mo yan matitibag. Yan, so tuloy-tuloy, sabi tuloy ng mga netizens o yung mga taga-Pangasinan, tuloy-tuloy ang paggaling. Pangasinan ang galing, Pangasinan ang galing. Yun. Kasi naman, although marami naman talaga din naman yung hindi pa rin nila alam, meron silang magogoyo. Ang purpose nito, galitin yung mga may hawak ng magalit yung mamamayan dito sa programang ito. Diyos ko naman, wala ba silang wala na bang mas ganda pang may dudulot imbis na matulungan yung ating mga kababayan na yung maayos yung sektor ng kalusugan ay gusto mong anong tawag ito, isabotahe at kung ano-anong naiisip talaga. Ang galing talaga nilang gumawa ng yan. Ito yung Pangasinan ng galing, ang galing gumawa ng kalokohan. Ang galing gumawa ng mga taong siraulo. Gumawa ng mga paninira, ng mga gustong sumira sa magagaling na mga programa. So ito lang po mga kaibigan, yung official Facebook page ng Province of Pangasinan. Makikita nyo po doon yung seal, nasa kaliwa seal ng probinsya, nasa kanan, bandang kanan yung picture naman ni Governor Monmon Gico, tapos sa background ay collage ng photos. Kasama doon ang picture ng Capitol building at yun nga collage ng mga picture. Samantalang yung peke ay Luyag Kun Pangasinan ang gamit niya. Tapos meron pa lamang siyang 959 followers. So, bagong create lamang po ito na mukhang pang-create para nitong campaign period. Panira nila sa mga programa. Panira nila in general kay Governor Ramon Gico III. Sabi nga ng ilan, hindi nag-iisip ang gumawa ng fake news na yan. Yun nga, kailan pa naging ATM card, ang ID card? Hindi mo naman talaga, hindi mo ba madidetect naman yung ATM card or hindi? Meron ding nagtanong naman dito, obviously, naninira din. Mapapatanong ka na lang talaga kung para saan ang Gikonsulta card na yan. Bakit yung kailan mag-eleksyon sa kaya lumitaw? Tapos, bakit hindi lahat kahit residente ka pa ng Pangasinan, hindi ka papayagan makapagparehistro. Naku naman, lahat nga talaga sinusuyod nga para sinusuyod nga ang Pangasinan, ang mga residente para makapagparehistro. Lahat, lalong-lalo na kapag ikaw ay taga-Pangasinan. Ayan. Pero kung hindi ka taga-Pangasinan, siyempre, doon ka sa bayan mo, doon ka sa lalawigan mo magparehistro. Katulad natin dito sa Dagupan, dito tayo sa Dagupan, meron ditong e-consulta, pero walang e-consulta. So hanggang kung ano lang yung ibibigay lang nila, ganun lang yon. Hindi katulad sa probinsya, meron siyang i-consulta, hindi siya i-consulta lang. Nako naman, ilang buwan na to na ipinapaliwanag. Although alam naman na, sabi nga natin alam naman na nila, naintindihan naman na nila kung ano ito, ayaw lang talaga nilang intindihin. O naiintindihan nila, ayaw nilang tinitwist po nila para hindi talaga ito maintindihan. Kaya tuloy minsan yung mga kababayan natin na uulula dahil po sa ginagawang kabulastugan nito ng mga naninira po dito sa programang ito ng provincial government. So, yun lang po yun ha. Huwag ko kayong mapanuri kayo dapat palagi pag may nakikita kayong mga Facebook accounts o Facebook page, lalo na yung mga bago na biglang naglilitawan. Plus, kung may mga questions po kayo, ayan, Facebook page po ng probinsya ang gamitin yon, Province of Pangasinan. Yun po yun. At saka, every now and then, very transparent naman po ang ating provincial government, si Governor Ramon Gico III, kung may mga programa
Palaging naka-announce po yan, lalo na pag i-implement na, andyan po yung mga explanations. Huwag po kayong makinig. Ulitin po natin sa mga taong naninira. Ang purpose nila ay sirain ang mga programa, bahiran ng hindi maganda, nais lang nilang lukohin ang mga Pangasinense. Meron din po naglalabasan ng mga page, kanya-kanya silang pagsasagawa ng survey. Kung kapag ka mga survey ng mga ganyan, tingnan po natin kung legit yung page at kung medyo yung page na kilala. So ibig sabihin, matagal na existing na siyang mga page, medyo legit po yung mga yon. Yun na yung paniwalaan natin. Pero kapag ka meron mga lumabas na mga page na nagsasurvey, una-una makikita yung minamanok nilang kandidato na nanalo. Tapos pag natatalo na, mawawala na yung page. Tatanggalin na nila kapag katalo na yung kanilang manok. Ayan, meron ganyan mga meron mga ganyan mga pages na ayan, magsa-survey sila sino ang governor mo, sino ang vice governor mo, sino ang congressman mo sa distritong ito. Ayan, yung gusto nilang kung gusto nila yung kandidato at nananalo, ando lang 'yon. Pero kapag katalo na, nabura na, mawawala na, hindi mo na mahanap yung mga page na yon. Kasi talo. Talo na. May mga ganon. Diyos ko dahi. Talo na, kaya ganon. So, atras na, parang ganon. Withdraw. Ulitin lang po natin maging mapanuri po kayo at huwag kayong basta-basta nakikinig. Huwag kayong makinig sa mga fake news. Huwag kayong magbasa. Huwag kayong maniwala. Okay, tungkol pa rin sa mga activities ng Sapistay Dayat, ang ngayon April 11, tuloy-tuloy po ang workshop sa Pangasine, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Season Auditorium. Samantalang tuloy-tuloy din ang palabas sa yung Pangasine film showing, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi dyan naman sa Capitol Beachfront. Ganun din, same schedule sa April 12, bukas. At April 13, anong activities? April 13, alas 8 ng Philippine Beach Games, pangatlong araw. So nag-umpisa yung Philippine Beach Games na event naman sa Pisay Dayat ngayon, April 11, 12, 13 ang schedule niya dyan sa may Capitol Beachfront. At gabi ng April 13, Limgas Pre-Pageant sa Season Auditorium. Ayan, sa iba pa rin natin mga balita rin naman sa lalawigan ng Pangasinan, tumaas ng mahigit 4 na beses ang collection fees ng Office of the Provincial Vet simula na maupo si Governor Ramon Gico III noong 2022. So ipinakita ng mga records sa tala na mula mahigit 11 milyon na nakolekta noong 2022, tumaas ito sa napakaraming 48,303,194 o mahigit 48 million noong 2024. Ang pinuno ng OPBET na si Dr. Araceli Erviñol ay inuugnay ang pagtaas sa mahusay na estilo ng pamamahala ni Governor Gico. Sa kabila ng mga executive order na inilabas at ang Provincial Tax Ordinance na ipinatupad ng nakarang administrasyon ay naglalayong pataasin na makita, sinabi ni Erviñol na sa ilalim lamang ng termo ni Governor Gico, ginawa ang mahigit at tapat sa kabutihang pagpapatupad. Marami kasi maraming mga magagandang mga batas na ipinasa ang sanggunian na counterpart, pero depende yan sa executive kung paano niya ito i-implement. So, yon, sabi nga ni Dr. Rovinol, itong administration ni Governor Gico lamang ginawa yung mahigpit at tapat na sa kabutihang pagpapatupad. Yung executive orders na issued, Provincial Tax Ordinance na enacted ay may bisa na, pero ang pagkakataong ito sa ilalim ng nibutihing governor na ipatupad ng maayos sa mga ito, sabi niya. So based on records, ang OPBET merong collection mahigit 10 million in 2020. Nadagdagan ng konti na naging 11 noong 2021, 11 million mahigit, at mahigit na dagdag halos 11,407,000 noong 2021, 11,485,000 mahigit noong 2022.
Pero noong 2023, isang taon, pagkatapos ng after a year in office ni Governor, lumobo ito at naging 32 million mahigit, 32,191,000. Halos 3 beses ang itinaas nito, and last year, nadagdagan pa ito at naging mahigit 48 million. So, idinagdag niya na makabulang pagtaas ay maaari ding resulta ng pagbabago ng saloobin sa trabaho ng mga empleyado ng departamento. So, nagkaroon ng pagbabago sa pag-uugali ang mga empleyado, yun, ibig sabihin, nagtrabaho na sila mabuti, nagpakita ng higit na pagmamalasakit sa kanilang trabaho, aniya, adding that they were inspired by the governor's words and actions. Noon, sabi niya, naisa sa katuparan namin ng maayos, sumahakbang ang aming mga proseso ng pagkolekta at ipinadala sa aming tanggapan, pinapadala sa kanilang tanggapan ng Kabayan ng Bayan. So ngayon, tumutulong sa pamahalang palalawigan sa pagpapatupad ng proyekto ang ito ngayong Office of the Provincial Vet. Sa OPVET o Office of the Veterinary Office ay inatasan na ipatupad ang lahat ng batas at regulasyon sa lahat ng gawaing nauugnay sa veterinary at mga activities sa tungo sa isang malusog na populasyon ng hayop sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahakbang sa pag-iwas at pagkontrol sa mga nakakahawang sakit at zoonotic na sakit. Naalala ko tuloy yung mahal ang pagdoktor, pagpapagamot ng mga hayop. Kapag mas mahal pa siya, no? True, mas mahal pa siya sa tao. Kaya kapag merong mga operation o merong mga lumalabas na mga serbisyo, lumalabas ang Office of the Veterinary Office sa isang mga aktibidad, nako, avail na po ninyo. I-avail nyo po yan. Hindi lang po yung anti-rabies ang ibinibigay po nila, pati yung kapon. Oo, lalo na operasyon. Ayan, binibigay po nila at nilalapit po sa inyo. Palagi po naming sinasabi dito sa Todo Balita na pag may ganyang mga government initiatives na dinadala sa inyong mga barangay, sa inyong lugar o sa lugar na malapit sa inyo, puntahan nyo po dahil para sa inyo po yan, mga kaibigan. Samantala may i-share dito si Ginang Maanggi ko ng Urdaneta City, public service announcement para sa kanyang mga kababayan sa Urdaneta. Ang sabi po niya dito, magkakaroon po ng scheduled power interruption sa darating na Sabado bukas, April 12, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa ilang parte na nasasakupan ng Panelco 3, kabilang na ang ilang bahagi ng Urdaneta City, Pangasinan. At pinapayuhan po ang lahat, sabi ni Ginang Maanggi ko, na lahat ng mga residenteng apektado na maghanda sa nasabing power interruption. Mukhang sabay-sabay itong schedule na to. Sabagay ganito naman pag summertime, yung scheduled power interruption, hindi lang ng NGCP, may kanya-kanyang schedule din ang mga electric cooperative at saka mga electric companies. Ito yung mga pribado. Samantala, dagdag balita po natin mula kay Ginang Maanggi ko. Siya po ay nagpasalamat sa mainit na pagtanggap ng kanyang mga minamahal na kailyan sa Barangay Sugkong dyan sa Urdaneta City. Ang sabi po ni Ginang Maanggi ko, ang sarap po sa pakiramdam na mayakap ko po kayo at makakwentuhan kahit saglit lang. Damang-dama ko po ang inyong pagsuporta at sinseridad. At sabi niya, laban po nating ipanalo ang bawat karapatan, pangarap at pagbabagong inaasam ng lahat ng kanyang mga kasyudad dyan sa Urdaneta City. So, yun po mga kaibigan, at ulitin ko po ha, tuloy-tuloy po yung mga activities sa Pistay Diet Celebration ng lalawigan ng Pangasinan. Kung gusto nyong bumili ng halaman, maraming pagpipilian dyan po sa Agri-Tourism Trade Fair, dyan sa may Capitol Complex, bungad po ng Capitol Compound. Ayan, meron ding mga pagkain syempre, plus yung mga produkto mula sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa Pangasinan na nakisali sa nasabing Agri-Tourism Trade Fair na bahagi po ng Pistay Diet. Ayan. Pero mga kaibigan, bilis po ng oras natin. Ganap na po alas 5:50.
pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon. Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. Sa eternal plans, you're in better hands. Peace of mind, security, ang alay sa iyo. Mag-eternal plans ka na. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. DWIZ. Walong minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga mga kaibigan, meron pong local red tide advisory mula sa BIFAR Region 1. Pinost po nila ito kagabi, kahapon, late afternoon or early evening. Nakalagay po dito sa kanilang advisory, the public is hereby informed that shellfish meat samples collected from the coastal waters of Bolinao and Anda, Pangasinan are positive for red tide toxin based on the laboratory examination conducted by BIFAR Fisheries Production and Support Services Division. As a precautionary measure, the public is advised to refrain from gathering, selling, and eating all types of shellfishes locally known and Acetes sp. Locally known as alamang or hipon from coastal waters of Bolinao and Anda, Pangasinan to avoid possible paralytic shellfish poisoning. Dagdag pa dito sa sabing local red tide advisory ng BIFAR Region 1, fish, squid, crab, and shrimps are safe to eat provided that they are fresh, all entrails are removed and washed thoroughly with running water before cooking. BIFAR is closely monitoring the above-mentioned areas for safeguard public safety health. LGUs are reminded to implement protection measures for the health and safety of its constituents as provided under Section 16 of RA 7160 or the Local Government Code of 1991. So, ang affected ay shell. Mga shell. So dated, ano po to, April 10, 2025. Kasi yung last April 4, okay pa safe pa. Safe pa po, sa wala pang red tide toxin. Pero to, buti na lang, regular yung ginagawa po nilang, ginagawang water test ng, ng BIFAR. So, yun, sa tinagal-tagal, oo, taon. Tinagal-tagal, marami pa namang ngayon. Sarap talaga pa naman ng ng tahong. Ayan, medyo ingat na lang po muna. Positive for red tide daw. Yung mga, ngayon? Mga shellfishes. Pero yung nakalagay naman dito, yung mga isda, squid, etc. ay safe naman to eat. Basta hugasang maigi, tapos yung mga intestine, yung hasang, tanggalin po yon. Because in the first place, ito namang mga to, lalo na yung isda, sa bagay sa mga local mga ilog may nakukuhang isda. Pero yun po, ang sinasabi naman po ng BIFAR sa mga nagko-culture ng talaba, tahong, etc. ay hindi naman sila dapat mag-alala dahil after a while, pag na-declare ng safe and then after
ma-harvest naman po nila yon. Ayan, Malalaki na sila. Pansamantala lang. Pansamantala lang po ito para sa mga nagko-culture. Pero tayo po na bumibili ay dapat alam, sa bagay, ang mga local government units naman, lalo na pag ganitong mga advisories, lalo nilang hinihigpitan yung pag-check ng mga papeles, ng mga pagkaing galing sa ilog o dagat, lalo na sa mga areas na affected. May mga papeles po kasi yan na pinapakita bago tanggapin dun sa LGU. Yung mga auxiliary invoice o local transport permit sa mga fish traders para masiguro na yung shellfish na mapupunta sa pamilyang bayan, hindi po siya nagmula sa lugar na apektado ng red tide toxin. So, ibig sabihin, kahit na meron ka dito sa Dagupan City, na-check naman yan ng ating ng LGUs. Pero na lang, kapag ka nagpabayang LGU, yun ang delikado. Pero alam naman po natin kapag ka merong mga gatong advice, ay mas lalo po nag-iingat po yung ating mga lokal na pamahalaan. Kapag ka nagbigay na po ng advisory ang BFAR. So yun, pansamantala lang naman. Kung kailan pa naman, alam ko kapag ka ganitong Holy Week, kasi 'di ba, ayaw nilang mahal. Hindi pwede ng karne. Ganito. Kaya ganyan lang. Yung iba ayaw nilang kumain ng karne. Kaya nga kuminsan shellfish, fishes, talaga gulay yung kinakain po. Pero naman pansamantala lang naman. Ayun. Patatabain lang muna nila kasi ang papayat na nila lately. Kasi ang dalas ng harvest. Nakabili ako ng ang liliit tapos payat pa. Pero kahapon bumili ako ng talabang dagupan naman yun. Alam na natin kung ano yung sizes. Naalala ko ngayon na dapat ulamin ko na mamaya. Kahapon pa yun. 50 pesos isang sukat. Ayan, yung talaba dito sa atin. Na yung naka-plastic na siya. Alukasan la. Oo. So, bukor labalay pangi adobo o kaya paksiw. Ayan. Good morning kay Sir Jogil Cruz Beltran. Kumusta na po, sir? Kumusta na yung mga events dyan sa may Dagupan City National High School? Mukhang tapos na. May schedule ng moving up ceremonies, graduation para sa grade 12 and grade 6, and pagbibigay pugay sa mga estudyante hanggang na lang sila pwede yung mga activities, 15. Dahil after that ay Holy Week na. Next week, Holy Week na. Kaya nga. Tapos midweek na. Tapos ngayon ay April 11, 12 mahigit 1 month and 1 day na lang election. Hoy. Na. Oo nga, no? Kailan ba election? 12? April 12. May 12? May 12 ang election. So, bilis. Isang buwan na lang. Oo. Tapos, pero madali lang yan kasi merong break. Ayan, next week merong break. Hindi mo na, taka muna. Next week na yung Holy Week. Next week merong break nga, kaya wala mo ng merong panahon na bawal mangampanya, yung 24, 25, 26 yata. Hindi mo na sila pwedeng mangampanya. Tapos, ano yun? Oo. Anong ganap nun? 16, 17, 18. Kaya nga, yun yung Holy Week. Kaya nga, hindi mo na sila pwedeng mangampanya. Hindi, nabanggit nyo 24, 25, 26 Oo nga, nagmamadali ako. Dalawa schedule na Holy Week. Next week po yung Holy Week. Kasi akala ko ngayon nandito ako sa petsang sa baba. Oo. Masyadong nagmamadali. Gusto matapos yung election. Pero kung kayo po ay... talaga matapos na talaga. Next week pa plano po kayong pumunta sa mga beaches, lalo na dyan sa may Western Pangasinan. Make sure na meron na kayong meron na kayong accommodation, etc. At kung gusto nyong sumabay sa dagat-daga, a sea of people, yung sobrang dami, ayan, go! Pero expect nyo po, kung late kayo, punuan na yung mga beaches, pati 100 Islands every now and then, ang tourism office, naglalabas sila ng advisory, kasi sinasabi 80% puno na, 90% o kaya full pack na, sarado na. So, ganun po yon. Meron yung iba, inaagahan na nila. But make sure be safe po palagi dahil sobra pong init ng panahon. Ayan. Kapag hindi naman mahalaga po yung ating pupuntahan, manatili na lamang kayo sa loob ng bahay. Kahit nasa loob ng bahay, mainit eh. Mm-hmm. So, mahanap kayo ng ipwesto nyo yung sarili nyo. Kung saan ang merong parte naman ng bahay na na
hindi mainit. Nay, mainit talaga. Good morning din kay Manuel Zambrano. Good morning, Sir. Jolene Sindanya Antipolo, Carmen De Vera, si Sergio Gil. Good morning. At kay Ma'am Elmer Solomon, Lynn Coronel, Rodel Edades Peralta, Manny Morante, Jocelyn de Mateo, Oscar Dolormente, Graciel Damatro, Glory Sanchez Maramba. Sila po yung mga nakatutok sa Facebook Live. At syempre yung pagbati namin sa inyong lahat na nakikinig sa atin. Kay Kuya Benjetan, good morning. Sino na ba yung may birthday na sinasabi niya kahapon? At saka si Madam Rosemary Quez. Siyempre, kay Mama Ta at sa lahat ng mga fans ni DC Vian. Good morning, DC, the beauty queen. Yes, so mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Ka-Aaron Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po nyo nakasama. Sa technical side, si Ka-Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire. Good morning. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News.